Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 426. Mga planong aksyon. Hindi nagaksaya ng oras si Lin Feng, may napakalakas na cultivator sa loob ng ilusyon at ito ay mapanganib. Nakilala niya si Ling Tian malapit sa tirahan ni Duan Wuya at tila napakalakas niya, si Lin Feng makaramdam ng umaapaw na kapangyarihan. Naroon din si Shi Qiyong. Nag-away na sina Shi Qiyong at Lin Feng. Noon, si Qiyong ay nakalusot lamang sa ikatlong layer ng Zuan Qi at sa panahon ng labanan, inihayag niya ang kanyang espiritu ng bahanang dragon, ito ay napakalakas. Pagkatapos noon, tinulong na niya ang sarili at nilinang ng mas mahirap na nagbigay daan sa kanya upang mabilis na makalusot at mapabuti ang kanyang lakas. Ang dalawang iyon ay parehong makapangyarihan at may masamang hangarin kay Lin Feng. Kung si Meng Qing napunta sa kanila, gaano kita katakot iyon? Bukod, sa loob ng ilusyon, walang kahit isang mahinang tao, kahit na si Meng Qing ay napakalakas, kung si Jiang Shan at ang iba ay kumilos ng sama-sama upang labanan si Meng Qing sa halip na Lin Feng, ito ay magiging isang kakilakilabot na resulta. Sa makatuwid, hindi maantala ni Lin Feng ang kanyang paghahanap kay Meng Qing. Kumislap ang silweta niya at nakarating siya sa harap ng isa sa mga pinto, ang bagong silid na iyon. Napakalawak ngunit walang tao sa loob. May mga bahid lamang ng dugo sa lupa na nangangahulugan na ang mga tao ay namatay dito, ngunit ang mga katawan ay nawala. Muling kamandat ang kanyang siluwet at nagpatuloy siya sa isa pang pinto para tingnan ang ibang kwarto. Wala ring tao dito. Kumunat ang noo ni Lin Feng, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Mayroong napakakaunting mga tao na nangangahulugan na marami sa kanila ay patay na. Si Lin Feng ay labis natatakot na baka may nangyari kay Meng Qing. Ang kanyang silweta ay kumikislap sa maraming silid sa loob ng ilusyon, kahit na pagdating sa kabila ng ibang tao, nagpatuloy lang siya sa paghahanap at hindi rin siya na-provoke ng mga iyon. Kung tutuusin, kilalang kilala si Lin Feng. Kahit na ang mga taong iyon ay maaaring naisin makipag-away sa kanya, hindi sila sumugal kapag buhay nila ang nakataya, hindi sulit. Bakit hindi ko siya mahanap? Nakarating na si Lin Feng sa 20 silid, ngunit siya pa rin hindi mahanap si Meng Qing. Lalo siyang nababalisa at nag-aalala. 32 kami noong pumasok kami sa ilusyon, pero napakaraming kwarto. Marahil ay napakababa ng pagkakataon na makatagpo siya, ngunit hindi ako naniniwala na pagkatapos pumunta sa bawat isang silid, hindi ko pa rin siya mahahanap. Si Lin Feng ay natulala. Kumislap ang kanyang silhouette muli. Hinahanap mo ba ang babaeng iyon? Tanong ng boses mula sa likuran niya. May isang figure, nakasandal sa dingding sa loob ng silid, ang taong iyon ay nakatingin kay Lin Feng na may maningning na ngiti. Kuminto si Lin Feng sa paglalakad at tumingin sa taong iyon, si Yun Fei Yang iyon. Sinabi ni Yun Fei Yang na siya ay mula sa Duanren City kaya nagkaroon ng conflict si Lin Feng iniisip kung ano ang dapat niyang isipin tungkol sa kanya. Alam mo ba kung nasan siya? Tinanong ni Lin Feng kay Yun Fei Yang. Tumiti si Yun Fei Yang at umiling. Ayoko pero alam kung hindi mo gagawin mahanap mo siya. Sumimangot si Lin Feng, isang malamig na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata habang nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, hula ko lang, pero bawat isang silid ay napuntahan mo na at hindi ko pa siya nahanap, halata naman. Dapat siguro bilisan mo, sabi ni Yun Fei Yang. Nakangiti tulad ng dati. Mukha siyang matamlay at nenas kaya lalo pang sumimangot si Lin Feng mariin, nanlamig din ang mga mata niya gaya ng dati. Hindi na muling tiningnan ni Lin Feng si Yun Fei Yang at nagpatuloy sa paglipat sa lahat ng silid isa pa. Nakatagpo siya ng maraming tao, kabilang ang kapwa-alagad ni Ling Tian ngunit sila hindi nag-away. Ang pangunahing prioridad ni Lin Feng ay ang hanapin si Meng Qing. Nakita rin ni Lin Feng si Ling Tian ngunit hindi rin sila nag-provoke sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, ang hitsura sa mukha ni Lin Feng ay labis na nag-aalala. Pinuntahan niya ang bawat silid at bumalik sa parehong lugar. Ang sinabi ni Yun Fei Yang totoong nangyayari. Nakasandal pa rin siya sa pader at hindi siya gumagalaw ni Katie Ting. Nang makita niyang bumalik si Lin Feng, hindi na siya nagulat. Tumiti lang siya at sinabi, mukhang tama ako. Ang Nine Dragon Palace ay nararapat sa reputasyon nito. Nine Dragon Palace. Natigilan si Lin Feng, tumingin siya kay Yun Fei Yang at sinabi, ikaw alam mo kung ano ang nangyayari dito, tama ba? Walang pakialam na tumango si Yun Fei Yang at nagsabi, alam kong ayaw nilang mahanap mo siya. Kaya lahat ng susubukan mo sa loob ng ilusyon ay magiging walang kabuluhan. Isang mapanganib na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lin Feng. May ayaw na mahanap niya si Meng Qing. May gusto siyang sabihin ngunit naputol si Yun Fei Yang kanya. Hindi na kailangang magsalita, alam ko na ang gusto mong sabihin. Aalis ako ngunit hindi ka makakasama. Kung hindi, hindi ko magagarantiya na mahahanap ko siya. Pagkatapos sabihin niyon, agad na umalis si Yun Fei Yang. Nagulat si Lin Feng at pinagmasdan siya bumalik habang siya ay nawala. Gusto niyang sundan siya ngunit pinilit niyang manatili. Mayroon si Lin Feng ang pakiramdam na si Yun Fei Yang ay tapat at hindi niya naramdaman na siya ay nagsisinungaling. Sino ba ang hindi gustong mahanap ko si Meng Qing? Naisip ni Lin Feng na sobrang lamig ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang ilusyong ito ay nilikha ng tao sa pamamagitan ng trono, siya nga kinokontrol ang lahat, kaya dapat siya. Baka talagang pinipigilan nila siyang mahanap si Meng Qing. Bukod kay Meng Qing, hindi ko pa nakikita si Shi Qiyong. Biglang naisip ni Lin Feng. Napakalakas ni Shi Qiyong, napakababa ng posibilidad na mamatay siya. Baka siya, nagtatagpo sina Qiyong at Meng Qing. Si Lin Feng ay hindi naglakas loob na isipin ito, baka mangyari talaga yon. Bukod pa rito, bahagi siya ng Imperial City at si Shi Qiyong ay isang sa mga bantay na opisyal ng Imperial City.
Naglakas loob pa si Shikiyong na sumugod sa tirahan ni Duan Xingye at gumawa ng gulo na nangangahulugan na mayroon siyang napakahalaga at maimpluwensyang background sa Imperial City. Lahat ang mga bagay na iyon ay maaaring ipaliwanag ang lahat. Nakaramdam ng labis na kaba si Linfang. Bukod sa labas ng ilusyon, nakikita ng mga tao ang lahat ng bagay malinaw na nakapagpatulali sa kanila. Iyon talaga ang eksaktong paraan kung paano inilarawan ni Yun Fei ang sitwasyon, hindi nila gusto si Lin Feng upang mahanap si Meng Qing at ang mga tao ay malinaw na nakikita na ang iba't ibang mga silid ng ang palasyo ay patuloy na gumagalaw at sa bawat oras na malapit nang marating ni Lin Feng si Meng Qing, ang mga silid ay biglang nagbago ng posisyon. Sa makatuwid, si Lin Feng ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makapasok ang parehong silid. Sa ilusyon, ang mga tao ay nagkaroon ng impresyon na sila ay nasa isang malaking silid ngunit sa mga tao sa labas ng ilusyon, makikita nila kung gaano kaliit at makitid ang bawat silid. Lahat ng mga silid na iyon ay bumubuo ng isang pattern ng mahiwagang mga parisukat, at lahat ay parang sila isang hakbang lang ang layo sa isa. Ang babaeng kasama ni Lin Feng ay nakakatakot at mapanganib. Nang makita ng karamihan ng labanan ni Meng Qing at Shikiyong, nakita nila kung gaano kalakas si Meng Qing noon, ngunit mas malakas pa rin si Shikiyong at may malinaw na kalamangan ito sa kanya. Napakawalan diya mo, sigaw ng isang tao sa lawa na bumasag sa katahimikan. Lahat ay natulala at lumingon sa taong iyon. Binata iyon pero mapangahas, sinisiraan niya ang taong iyon. Pagkontrol sa ilusyon. Dahil ginawa mo ito bilang isang pagsubok, bakit hindi mo hinayaang mangyari ang mga bagay ng wala? Nakaka-impluwensya sa kanila. Bakit mo pinipigilan si Lin Feng na makita sina Meng Qing at Shikiyong? Masyado kang walang hiya. Nang makita ni Duan Feng na si Meng Qing ay nasugatan, ang kanyang mukha naging ice cold ang ekspresyon, hindi niya maiwasang maipahayag ng malakas ang kanyang opinyon. Tumingin ang lalaki sa lupa at walang pakialam kay Duan Feng habang nakangiti. Malamig. Ako ang kumokontrol sa ilusyon para magawa ko ang gusto ko. At saka, tinutulungan ko si Lin Feng. Sa paggawa nito, kung makatagpo niya si Shikiyong, mamamatay siya. Mahinahong sabi ng lalaki kanina ay dinagdag. At saka, kailan pa may karapatang magbuka ng bibig ang isang batang tulad mo at sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin? Mawala ka. Habang nagsasalita, naglabas ang lalaki ng isang napakapangit na purong China agad na sumugod sir. Sa isang iglap, nakarating ito sa harap ni Duan Feng. Hinatak ni Duan Feng ang isang mahabang mukha ngunit sa halip na umatras, itinapon niya ang sarili dito, sumama siya ang kanyang mga kamay at pinakawalan ang kanyang dalisay na China nagpasabog sa kapaligiran. Boom! Hindi sapat ang lakas ni Duan Feng para makipagkompetensya. Dumaan ang dalisay na chi. Ang pag-atake ni Duan Feng at bumagsak sa kanyang katawan na naging sanhi ng pag-ubo ni Duan Feng ng dugo. Natangay din ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Matandang tanga. Itinaas ni Duan Feng ang kanyang ulo at muling nag-insulto. Mula sa kanyang likuran, ang kanyang espiritu ay pinakawalan, ang enerhiya ng mga selyadong pinto ay lumalakas at lumalakas. Espiritu ng mga pinto na selyado. Nagulat ang lalaki, saglit niyang tinitigan si Duan Feng. At pagkatapos ay mabilis na tumingin sa likod niya patungo sa gininto ang trono, nakakagulat na ito ay isang selyadong espiritu ng mga pinto. Iyon ang dugong espiritu ng Imperial Clan. Duan ang family name mo, tanong nung lalaki. Bakit ka nag-aalala? Matandang tanga, muling sinumpa si Duan Feng. Dahil Duan ang family name mo, hindi kita papatayin. Tumisi ang lalaki at saka siya hindi pinansin si Duan Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 427, Cold Heart. Sa loob ng ilusyon, dalawang cultivator ang nakakulong sa isang matinding labanan. Ang mukha ni Meng Qing, nababalot ng dugo ngunit lalong lumalakas ang lamig na nilabas niya sa kanyang katawan makapangyarihan. Ang silid ay dahan-daang natatakpan ng isang layer ng yelo na nagpapadala ng matinding lamig sa buto. Nagiging mas brutal ang malamig na hangin sa bawat sandali. Napakatigas ng ulo mo, nalampasan ko na ang ikaapat na layer ng Zuan Qi, sa usapin ng lakas at kapangyarihan, si Lin Feng ay hindi ko kapantay. Ano ang downside sa pagiging intimate ako? Gusto mo bang gumamit ako ng dahas? Mabagal na sabi ni Shikiyong habang nakatingin kay Meng Qing. Si Meng Qing ay may nakakaantig at nakakaganyak na ekspresyon sa kanyang mga mata. Napakatigas ng ulo niya at matyaga. At saka, mukha pa rin siyang high-spirited at determinado. Shikiyong sa una ay hindi tulad ni Meng Qing, gusto niya si Duan Xingye, gusto lang niyang makipaglaro kay Meng Qing. Gusto niya, magsaya kasama ang kasintahan ni Lin Feng at mawala ang mukha ni Lin Feng. Gayunpaman, nagsimula siyang magustuhan sa kanya ng higit at higit pa. Kung maaaring maging babae niya si Meng Qing, maganda iyon, bagay sila sa kanya mata. Siyempre, ang pakiramdam na iyon ay hindi ibinahagi sa isa't isa. Nang marinig ni Meng Qing si Shikiyong, siya naglabas ng mas malakas na ice chi, lumalakas din ang kapangyarihan, na parang ang magyayelo ang kapaligiran. Tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo, hindi ka makakalaban sa akin, at huwag kang umasa na may darating para iligtas ka dahil walang makakaya. Sabi ni Shikiyong sa malamig at hiwalay na tono nang maramdaman niya na ang yelong chi ni Meng Qing ay lalong tumitindi. Kaya ganyan, ang isang officer ng Imperial City Guards mahilig mag-take advantage sa iba kababaihan ng mga tao. Isang matamlay na boses ang tumunog na ikinagulat ni Shikiyong. Kaagad pagkatapos, nakita niyang may nagbukas ng pinto ng kwarto at dahan-daang pumasok. Napakunot ang noo ni Shikiyong nang makita ang tao masok. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay tao na layunin. Sino ka sa tingin mo para makialam sa mga gawain ko? Malamig na sabi ni Shikiyong.
Kaagad pagkatapos, humakbang siya pasulong at naglabas ng napakapangit na chi na sumugod sa kapaligiran patungo sa Yunfei Yang. Mamatay. Galit na sigaw ni Shikiyong. Isang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang bamalat kay Shikiyong. Katawan. Binalak ni Shikiyong na patayin siya dahil sa pagkakasangkot niya sa isang bagay na wala gawin sa kanya. Napatingin si Yunfei Yang kay Shikiyong na papalapit ng papalapit sa kanya, biglang. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha at naglabas siya ng nakakagulat na matalim na chi na lumikha ng bagyo sa paligid niya. Ang kanyang mga damit ay nagliliyab sa ilalim ng lakas ng bagyo. Mamatay. Sigaw ni Shikiyong habang sumusuntok pasulong. Isang mapanganib na liwanag ang makikita sa loob ng mga mata ni Yunfei Yang. Hindi lang siya umatras, bagkus ay nag-charge pa siya ng pasulong. Itinaas niya kanyang kamao at nagpakawala rin ng nakakatakot na suntok kay Shikiyong. BOOM. Isang nakakatakot na hangin ang sumabog sa bawat direksyon. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa puwersa ng isang bundok, at sila ay nanatiling ganap na tahimik. Nagliliparan pa rin ang mga damit nila ang hangin at pareho silang nakatingin sa mata ng kausap. Mawala. Bahagyang gumalaw si Yunfei Yang. Siya ay gumawa ng isang napakaliit na hakbang pasulong ngunit ang chi at puwersa na kanyang nakondensed ay lumabas sa kanyang kamao. Agad na ang katawan ni Shikiyong. Nakaproject ng paurong ng ilang hakbang. Gaano kalakas. Nakakatakot ang lakas ni Yunfei Yang. Hindi nagawang sakta ni Shikiyong si Yunfei Yang at sa kabaligtaran, siya ang pinalipad pabalik. Si Shikiyong ay puno ng kumpiyansa pagdating sa kanyang paglilinang ngunit sa sandaling iyon, sa harap ng lahat, siya ay napaatras na lamang ng isang ganap na estranghero, isang tao na kahit sino ay walang nakakaalam. Hindi lang si Shikiyong ang naiwan, ang mga taong nasa labas ng ilusyon nagulat din sila. Parang si Yunfei Yang ang pinakamisteryosong tao sa lahat, siya hindi lumaban pero kapag ginawa niya, nakakakilabot. Napilitan si Shikiyong na paatras ng napakaliit na paggalaw. Kahit na hindi, nangangahulugan na tiyak na mas malakas siya kaysa kay Shikiyong, pinatunayan man lang nito na ang kanyang paputokang kapangyarihan ay higit na malupit kaysa kay Shikiyong. Ang fog ng ilusyon ay nagsimulang gumalaw sa kapaligiran, ang buong buwan ay tumingin pa rin malungkot at mapanglo ngunit maganda pa rin itong nakasabit sa langit. Ang ilang mga silhouette ay nagsimulang lumitaw sa larangan ng paningin ng karamihan, hindi sila mukhang malayong mga numero pa. Ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay sumisikat sa mga silhouette at sa kalmadong lawa sa ilalim nila. Ang hamog ay nagkalat at ang ilusyon ay nawala. Ang mga taong nasa loob kanina ay nakatayo na sa harap ng karamihan. May 6 na tao. Mula sa 32 tao na pumasok sa ilusyon, 6 lang ay naiwan. Shikiyong, Yunfei Yang, Lin Feng, Mengqing pati na rin si Ling Tian at ang kanyang kapwa-disipulo. Ang iba ay pinatay lahat, maging ang mga tao ng One Show Sect o ang Yu Clan, lahat ng mga henyo na kabilang sa mga grupong iyon ay patay na. Iyon ay isang walang uliran na pagkawala para sa kanila. Bukod, ang 6 na tao na naiwan ay ang pinakamalakas na tao mula sa grupo, lahat ay mayroon nakita ng kanilang sariling mga mata ang kanilang lakas. Gayunpaman, si Ling Tian ang nakapatay ng pinakamaraming tao. Walang sino man ang nang-ahas na pukawin si Shikiyong, ngunit si Mengqing ay nakipaglaban sa kanya, hindi niya ginawa. Nagtipid sa anumang pagsisikap at nagawang sugpuin siya hanggang sa lumitaw si Yunfei Yang at pinilit siya pabalik. Kitang-kita ang lakas ni Lin Feng sa pananambang sa kanya. Ang 6 na taong ito ay nanatiling matatag at matyaga at nagawang lumabas sa ilusyon ng buhay. Iyon ay sapat ng katibayan na sila ay napakahusay na mga cultivator. Sa kasamaang palad, ang iba pang mga henyo ay patay na at ginamit bilang mga stepping stone para sa mga nabubuhay na cultivator. Sa maikling panahon noon, lahat sila ay naging masigla at puno ng buhay, lahat sila ay nagnanais na iyon maaalala ng lahat ang kanilang pangalan sa buong Zuyu, ngunit ang katotohanan ay malupit. Gaano man sila kalakas, mas malakas pa ang kanilang mga kalaban. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa katawan ni Lin Feng. Tumingon siya at tumingin patungo kay Mengqing. Nakita niya na ang mukha ni Mengqing ay nakamamatay na mapatla at mayroon bakas ng dugo sa paligid ng kanyang bibig, na nagpadala ng panginginig ng takot sa kanyang gulugod. Mengqing. Kumislap ang silhouette ni Lin Feng at agad siyang lumapag sa tabi ni Mengqing. Kumuha siya ng tableta at inilagay sa bibig ni Mengqing. Binuksan ni Mengqing ang kanyang bibig at nilamon ang tableta. Nang makita niya si Lin Feng, ang yelo sa kanyang katawan ay nawala sa isang iglap, at sumilay sa kanyang mukha ang isang makinang at kahangahangang ngiti. Sa tabi ng ngiting iyon, tila wala na ang kagandahan ng buwan. Siya mukhang napakaganda sa mga mata ni Lin Feng. Nakita rin ng karamihan na napakaganda ng ngiting iyon na pinabilis nito ang kanilang mga puso. Napakagandang babae. Ang kanyang mga damit ay mas puti kaysa sa nyebe, at ang liwanag ng buwan. Nagninangning sa pinong gasa sa kanyang mukha talaga siyang celestial na nilalang. Nang makita ni Lin Feng na ang mga pisngi ni Mengqing ay bumabalik sa isang bakas ng kulay, siya ay dahan-dahan lumingon at tumingin kay Yunfei Yang at Shikiyong. Sumulyap lamang siya kay Yunfei Yang saglit at pagkatapos ay tumingin kay Shikiyong na may walang awa na liwanag na nakasisilaw. Ang mukha ni Lin Feng ay puno ng purong pagpatay. Para bang naramdaman ni Shikiyong ang pagtitig ni Lin Feng, lumingon siya at tumingin kay Lin Feng. Hindi ka karapat-dapat na maging manliligaw niya, dapat siya ang maging babae ko. Espada. Hindi pinansin ni Lin Feng ang sinabi ni Shikiyong at agad na sumulong habang dahan-daang itinaas ang kamay. Isang tunog ng pagsipol ang lumabas sa hangin sa paligid ni Lin Feng. Biglang nag-condense si Lin Feng ng kakilakilabot na enerhiya ng espada at purong chi na naging isang espada na naging materyal sa kanyang kamay. Sumimangot si Shikiyong at umungot. Kasabay nito, naglabas din siya ng isang malakas na chi na. Dumiretso siya patungo kay Lin Feng.
Parehong nagbanggaan ang kanilang enerhiya sa hangin. Nakakatakot na kapangyarihan. Grabe ang lakas ni Shikiyong. Naisip ng mga tao sa karamihan habang mukhang naiinip. Sina Linfang at Shikiyong ay parehong henyo, mayroon silang pareho nakapasa sa unang pagsusulit. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon ng mga tao na makita silang lumalaban kaya sila naiinip na makita ang kinalabasan ng labanan. Ngunit si Shikiyong ay nakalusot hanggang sa ika-4 na Zuan Chi layer at si Linfang ay mayroon lamang nasira hanggang sa pangalawang layer ng Zuan Chi. Kahit na nagawa niyang pumatay ng mga cultivator ng ang ikatlong layer ng Zuan Chi, na lumalaban kay Shikiyong na nasa ika-4 na layer ng Zuan Chi ay isang mas mahirap na gawain. Naisip ng karamihan na ang sitwasyon ay maaaring maging mas malala para kay Linfang. Gayunpaman, si Yun Fei Yang, ang misteryosong lalaki, ay nagawang pabolaikan si Shikiyong, kahit na siya ay nasa ang ika-4 na Zuan Chi layer. Si Yun Fei Yang ay dapat na napakalakas. Tama na yan. Sabi ng matanda sa sandaling iyon habang sinusulyapan sina Shikiyong at Linfang. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, "Kayong anim, salamat sa inyong determinasyon at tiyaga, ay lumipas na ang unang pagsubok. Magaling kayong lahat. Sa 8 matataas na opisyal, 14 ka na ngayon mga tao. Ngayon, lahat kayo ay maaaring makipagpalitan ng ilang mga payo. Tingnan natin kung sino ang pinakamalakas dito sa grupo. Malaya ka nang lumaban sa sinumang nais mo." Walang pakialam na sabi ng matanda na ikinagulat ng lahat. Maaari nilang labanan ang sinumang nais nila, ang mga laban ng 6 na natitirang tao at ang 8 mataas na opisyal ay tiyak na magiging hindi kapani-paniwala. Ang mga tao ay sumabog sa pananabik. Ang mga tao ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na makita ang 8 mataas na opisyal sa labanan, hindi maraming tao alam kung ano ang kanilang mga antas ng paglilinang sa mga araw na ito. Sinulyapan ni Linfang ang matanda sa malamig at hiwalay na paraan. Tama si Yun Fei Yang. Kung siya ay hindi mahanap si Meng Qing, ito ay dahil sa matanda na kumokontrol sa ilusyon. Sinadya iyon ng matanda. Para bang nakita ng matandang lalaki si Linfang na nakatingin sa kanya, malamig niyang sinabi. Ang mga taong nasa ang mga mahihinang antas ng paglilinang ay dapat na lumaban muna sa iba pang mahihina. Ito ay nakakalungkot mamatay sila sa simula sa pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban. Halatang tinutuya ng matanda si Linfang dahil ang antas ng cultivation ni Shikiyong mas mataas kaysa kay Linfang ng 2 buong layer. Ang walang kapantay ng RTL God, unang yugto. Kabanata 428, ang Flood Dragon Warp Feast. Yun Fei Yang ang pangalan mo. Tanong ni Shikiyong matapos magsalita ang matanda. Siya si Kiyong ay panay na nakatitig kay Yun Fei Yang. Alam niyang saglit na nakita sila ng mga tao sa ibaba sa ilusyon, kaya nakita nila kung paano siya pinabalik ni Yun Fei Yang. Alam nila ang tungkol dito kaya si Kiyong nakaramdam ng kahihiyan. Kailangan niyang maghayganti. Si Shikiyong ay hindi nagmamadaling patayin si Linfang, siya ay nasa pangalawang Zuan Chi layer lamang, ang pagpatay kay Linfang ay magiging madali. Ang tanging bagay na medyo natakot sa kanya ay kay Linfang itim na lotus. Talaga. Walang pakialam na sagot ni Yun Fei Yang. Mukha na naman siyang matamlay na nagbigay ng impresyon na siya ay hinamak ni Shikiyong. Ang gayong tamad na saloobin ay nagpahila kay Shikiyong ng mahabang mukha, at sinabi niya. Una tayong lalaban. Tumiti si Yun Fei Yang at sumulyap kay Linfang, pagkatapos ay sinabi niya. Mukhang ako ang mauuna isa na lalaban. Gumawa ng hakbang si Yun Fei Yang para mapunta kaagad sa itaas ng lawa. Ang kanyang damit ay nagliliyab. Sa hangin, nawala ang matamlay niyang anyo at nagsimulang kumislap ang matatalim na ilaw sa kanya. Mata. Halika. Mag-away tayo. Sabi ni Shikiyong na gumagalaw patungo sa hangin sa itaas din ng lawa habang nagpapakawala isang nakakabaliw na dami ng chi. Ang kanyang buong katawan ay tila na puno ng walang katapusang lakas. Si Linfang ay mukhang malamig at hiwalay, dahil sina Shikiyong at Yun Fei Yang ay unang nag-aaway, kailangan niyang maghintay sa kanyang oras. Tingnan natin ang lakas mo, sabi ni Shikiyong sa malamig at hiwalay na paraan. Sa ilusyon, itinulak ni Yun Fei Yang si Shikiyong pabalik, hindi siya mapapatawad ni Shikiyong. Ayon sa gusto mo, ang buhok at damit ni Yun Fei Yang ay lumilipad sa hangin. Nakatingin ang lahat kay Yun Fei Yang, na nagsabing galing siya sa Duanren City. Tila, sapat na ang kanyang lakas upang harapin ang pinakanamumukod tanging mga alagad ng bansa. Sa sandaling iyon, talagang mayroon siyang hangin isang napakalakas na magsasaka, natural at walang pidget. Naglabas si Shikiyong ng nakakatakot na lakas gamit ang kanyang purong chi. Isang nakakatakot at mabangis na itsura pagkatapos ay lumitaw ang Flood Dragon at sumugod patungo kay Yun Fei Yang na parang gusto siyang kainin buhay. Flood Dragon. Warp Feast. Ang mga mata ni Yun Fei Yang ay tila malamig sa yelo, mukhang nagulat din siya. Warp Feast ay isang D-level ng kasanayan ng katamtamang kalidad. Ito ay tulad ng isang dragon na puno ng walang katapusang pisikal na lakas, mayroon ito isang napakalaking explosive power. Shikiyong condensed kanyang purong chi. Sa sandaling iyon, ang Dragon Flood ay may sariling katawan at nag-iipon ng sarili nitong uri ng enerhiya. Kotcha, kotcha. Ang tunog ng mga bitak na buto ay lumabas mula sa katawan ni Yun Fei Yang. Biglang nakita ang kanyang tiangpaw na pumipitik sa mas marahas na paraan habang ang pagsipol sa hangin ay naging mas matindi. Ang kanyang buong katawan ay tila walang limitasyong naglalaman lakas na nagmula noong sinaunang panahon. Nakakaloka. Ano ang mga iyon? Nagtaka ang mga tao sa karamihan nang makita nila ang makapangyarihang mga kasanayan. Pareho sa kanila ay napakalakas at mabilis. Ang Duanren City ay nagsilang ng isang napakalakas na cultivator. Ang ekspresyon ng mukha ni Shikiyong, mukhang malamig, idinagdag niya.
Dahil eksperto ka sa paggamit ng pisikal na lakas, tingnan natin paano mo balak tanggapin ang kamao ko. Habang nagsasalita, nagsimulang bumangon ang dragon na baha ni Shikiyong nasa hangin. Ito ay mukhang pambihira. Ayon sa gusto mo, sabi ni Yunfei Yang na parang alam niya lang kung paano ulitin ang tatlong salitang iyon paulit-ulit. Kaya lang lumaban si Shikiyong ayon sa gusto niya, mahalaga ba ito sa kanya? Sa gayon sandali, ang chin ni Yunfei Yang ay tumataas din sa ere. Roar! Umuungal ang baha na dragon. Si Shikiyong ay gumawa ng isang malaking hakbang at binitawan ang kanyang. Ang brutal na si Chi at ang kanyang baha na dragon ay nagsimulang gumalaw patungo kay Yunfei Yang. Galit. Si Yunfei Yang ay lumakad nilang hakbang pasulong at isang galit na dagat ng enerhiya ang bumalot sa kanyang kamay at pinalapot. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin upang pagmasdan. Pagkatapos, pinakawalan ng kanyang nakamamatay na Chi. Humakbang ang 2 taong iyon, tila yumanig ang lupa at langit sa ilalim nila presyon. Ito ay nakakatakot at marilag. Napakalaking lakas. Napaisip ang mga tao habang nakatingin sa 2 taong iyon hakbang. Makapidyan hininga ang laban ng iyon, nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Yung 2 tao ay nasa parehong antas, pareho silang nakalusot sa ika-4 na layer ng Zuanqi. Ang nakakatakot ay ang kanilang explosive power ay mas brutal kaysa sa isang normal cultivator ng ika-4 na layer ng Zuanqi. Kung lalabanan ni Linfang si Shikiyong, tiyak na matatalo siya. May mga taong biglang naisip. Masyadong napakapangit ang lakas ni Shikiyong. Kung siya ay may isang cultivator ng pangatlo Zuanqi layer sa harap niya, papatayin niya sila sa isang iglap. Roar! Isa pang dagandong ang kumalat sa kapaligiran. Mga sobrang ingay na mga dagandong na masakit na tumusok sa eardrum ng ilang tao, parang ang nag-vibrate ang buong kapaligiran. Ang kapaligiran sa itaas ng lawa ay sinalakay ng isang chi ng bagyo at ang mga nakakatakot na enerhiyang iyon ay ganap na bumalat kina Shikiyong at Yunfei ang mga katawan. Sino ang nanalo? Sino ang nawala? Makalipas ang ilang saglit, kumalat ang explosive energy. Lumipat na ang 2 mandirigma paurong. Ang mga damit ni Shikiyong ay napunit at ang ilang chi ay umaalon sa paligid niya. Ang buhok ni Yunfei Yang ay mukhang napakagulo at ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Parehong bakas ng dugo ang kanilang bibig. Panay ang titig nila sa isa't isa. Tulad ng inaasahan, ang D-level na kasanayan ng katamtamang kalidad, ang Flood Dragon Warp Fist ay labis. Malakas. Naisip ni Yunfei Yang. Nakatitig si Shikiyong kay Yunfei Yang at naisip. May kakaibang dilim enerhiya sa loob ng kanyang nakamamatay na enerhiya. Isang nakakatakot na madilim na enerhiya. Kung hindi ko pinansin, kung gayon ang pag-ataking iyon ay magdudulot sa akin ng matinding pinsala. Natuklasan ng 2 mandirigma kung gaano kagulat ang kanilang lakas sa isa't isa. Tama na yan. Kayong 2 ay hindi kapani-paniwalang mga henyo, pumunta at magpahinga. Sabi ng matanda dahan-dahan. Sa sandaling iyon, humakbang si Linfang sa hangin at sinabi sa malamig at hiwalay na paraan. Teka. Ha? Ang mga tao ay natulala. Matapos masaksihan ang napakalaking lakas ni Shikiyong, gusto pa ba ni Linfang na labanan siya? Maglakas loob ba siya? Gusto mong lumaban? Tanong ni Shikiyong sa malamig na paraan habang nakatitig kay Linfang. Nais ng huli na mamatay. Talaga. Sumagot si Linfang sa malamig na paraan. Hindi niya mapapanatag ang isip niya kung hindi niya pinatay si Shikiyong. Ungol ng matanda bago nagsabi. Kung gusto mong mamatay, hindi mo kailangang maging gano'n iinip. At saka, katatapos lang ni Shikiyong ng isang laban at gusto mong samantalahin siya dahil pagod na siya. Hayaan mo siyang magpahinga, kung gusto mong lumaban, maaari mong labanan ibang tao muna. Malamig na sinulyapan ni Linfang ang matanda, malinaw na pinoprotektahan niya si Shikiyong. Dahil sa ganoong paraan, lalaban ako sa ibang tao. Walang pakialam na sagot ni Linfang. Ang matanda ay mukhang malungkot, sinulyapan niya sina Shikiyong at Yunfei Yang at sinabi. Bumalik kayo. Malamig na sumulyap si Shikiyong kay Linfang, ang kanyang silhouette ay kumikislap at umalis siya sa lugar, sumunod ni Yunfei Yang. Sa itaas ng lawa, si Linfang na lang ang natitira at ang matandang lalaki na namamahala sa kompetisyon. Gustong lumaban ni Linfang ngunit. Kanino? Kanino ka lalaban? Bilisan mo magsalita ka, malamig na sabi ng matanda. Lahat ay inaasahan na makita kung sino ang pipiliin ni Linfang bilang kalaban. Si Shikiyong ay hindi makalaban sa kanya, si Yunfei Yang ay tila nasa panig ni Linfang kaya siya. Hindi siya pipiliin. Ang tanging natitira ay ang 8 mataas na opisyal at ang 2 mga tao ng Ling Clan. Napakalakas ni Ling Tian, napatay niya ang pinakamaraming tao sa ilusyon. Pero pipili ba si Linfang ng babae bilang unang kalaban? Pagkatapos ay tumingin si Linfang sa paligid sa lahat. Nakilala na niya ang 5 sa 8 mataas na opisyal dati, ang pangalawang ranggo na si Yu Tianming, ang ikatlong ranggo na si Wu Qing ng Wan Shou Sect, ang pang-4 na ranggo na si Duan Wuya gayon din ang ika-6 at ika-7 ranggo. Ayon sa pagkakabanggit ay sina Chu Zanpang at Luo Zhu. Hindi pa niya nakita ang pinakamalakas sa grupo. Duan Wu daw, at sinabing ang ika-5 at ika-8 ranggo ay magkakapatid mula sa Yuangkan. Sa sandaling iyon, si Chu Zanpang, sa gilid ng Holy Courtyard ng Zuyu, ay nakatingin kay Linfang sa paraang hinamak, habang inilalabas ang kanyang layuning pumatay. Pagkatapos ng laban na iyon, gusto ko pa ring lumaban kay Shekyong kaya lalaban ako kay Chu Zanpang mamaya. Naisip ni Linfang. Sa wakas, tumingin siya kay Ling Tian. Natigilan si Ling Tian at biglang naging malamig. Tila gusto ni Linfang piliin siya bilang unang kalaban. Ang labanan ni Ling Tian at Linfang ay, sa anumang kaso, hindi maiiwasan.
Punta ka dito. Walang pakialam na sabi ni Linfang na ikinagulat ni Ling Tian. Linfang sobrang bastos kapag nakikipag-usap sa kanya. Nagulat din ang mga tao. Kahit na humaharap sa mga tunay na natatanging henyo, si Linfang ay nakakagulat pa rin gaya ng dati. Ang mga taong iyon ay hindi tulad ng ilang mga tao ng One Show Sect, bawat isa sa kanila ay isang nakasisilaw at maluwalhating henyo. Sila ay ang pinakanamumukod tanging mga kabataan ng Zuyu. Hinatak ni Ling Tian ang mahabang mukha at humakbang pasulong, kaagad na dumating sa harap ni Linfang, habang naglalabas ng malamig na enerhiya. Ang kabilugan ng buwan ay kasing kinang ng dati, ang nakakapanglo nitong liwanag ay sumisinag sa dalawang mandirigma na nagbigay sa mga tao ng malungkot at malungkot na pakiramdam. Nang gabing iyon, may mga henyo na sumisikat, ngunit marami ang iba ay nahuhulog. Ang mga napakalakas na henyo ay nagpapakita kung gaano sila kalakas sa pamamagitan ng pagkuha ng iba. Buhay ng mga henyo, at sa sapat lamang na pagdanak ng dugo ay mababawasan nila si Zuyu. Ang pagtaas at pagbagsak ng mga henyo ay nangyayari sa harap ng milyon-milyong cultivator mula sa Zuyu. Maraming beses nang ginulat ni Linfang ang buong bansa ngunit sa gabing iyon, magagawa ba niya ipagpatuloy? O babagsak siya? Ang lahat ay naiinip na makita ang kanyang unang laban. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 429, nakamamatay na enerhiya. Nagsisisi ka ba? Tinanong ni Linfang kay Ling Tian sa malamig na tono na ikinagulat ni Ling Tian. Katawa-tawa, anong pagsisisihan ko, Ling Tian? Nakatitig si Ling Tian kay Linfang na may mga delikadong ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Ikaw at ako ay walang dating sama ng loob, ngunit pumunta ka sa Yangzhou City at pumatay ilan sa mga tropa ko. Ako, si Linfang, ay dapat maghiganti sa kanila, kaya naman pumunta ako rito para hanapin ka. Nang makita ni Linfang ang ekspresyon ni Ling Tian, tama niyang naunawaan na ang huli ay hindi nagmamalasakit sa lahat, at kahit na hindi gaanong pinagsisihan ang kanyang mga aksyon. Ang mukha ni Linfang ay puno ng pagpatay. Nagkaroon siya para iparamdam kay Ling Tian ang walang katapusang pagsisisi bago mamatay. Dumating ka nga, at ngayon ay nililigawan mo si kamatayan. Sagot ni Ling Tian habang nakatingin Linfang, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Noong una ay hindi ko intensyon na patayin ka ngunit dahil may kamatayan ka. Sana, ako, si Ling Tian, ay tulungan kang makamit ang iyong layunin. Nang matapos siyang kumuha, binunot ni Ling Tian ang kanyang espada mula sa kanyang likod na sumipol. Habang pinuputol nito ang hangin. Pagkatapos ay binaril ito mula sa kanyang kaluban at sa kalangitan na umiikot sa paligid. Iniunat ni Ling Tian ang kanyang kamay at sinalo ang umiikot na espada habang ito ay nahuhulog. Ang espadang iyon ay napakakinang, at ito ay mukhang kasing talas ng ulan sa taglagas. Tulungan akong makamit ang aking layunin. Malamig nang umiti si Linfang at nagsimulang magpakawalan ng nakamamatay na enerhiya habang ang kanyang espada na si Chi ay nagsimulang umikot ng marahas. Sinimulan niyang i-condense ang isang purong chi sword sa kanya kamay. Ang mga enerhiya ay umiikot at sumipol sa hangin habang sila ay pinakawalan. Sa harap ko, maglakas loob kang gumamit ng espada. Sabi ni Ling Tian habang humahakbang pasulong. Ito, parang nag-transform ang buong katawan niya sa isang espada at bumaril siya sa hangin patungo kay Linfang. Maglakas loob man ako o hindi, makikita mo. Sabi ni Linfang habang nagmamadali rin sa ere. Sa sandaling iyon, sa kanyang puso, mayroon lamang sword energy, naroon lamang ang landas ng taybak. Ang kanyang espada ay buhay. Nakakatakot na lakas ng espada. Napabuntong hininga ang karamihan sa pagkamangha. Yung dalawang manlalaban ay hindi tulad ni na Shi Qiong at Yun Fei Yang na gumamit ng nakakatakot na dami ng chi sa paggawa ng nginginig ang kapaligiran, ngunit sina Linfang at Ling Tian ay gumagamit ng napakapinong espada na chi. Ang ganitong uri ng espada na chi ang pinaka-nakamamatay. Ang mga enerhiyang ito ay hindi mukhang nakakatakot ngunit kung sila nakarating sa kanilang kalaban, isang bangkay na lang ang matitira. Pareho ng mga espada ang naglazle sa kapaligiran habang sila ay naglalabas ng mga tunog ng pagpunit sa kanilang paligid. Hindi sila nakakatakot, ngunit ang pagsipol at pagpunit ay parang espada na tumagos sa loob, ang hangin ay nakakapanlamig sa gulugot. Sa himpapawid, ang dalawang espadang iyon ay mukhang halos mapanglo lumapit sa isa't isa sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Para bang ang mga espadang iyon ay gawa sa tubig. Halos parang panaginip sila sa ilalimang liwanag ng buwan. Ang mga espadang iyon ay buhay, at bawat isa ay nagpapakita ng kanilang buong kapangyarihan. Biglang umikot ang katawan ni Ling Tian sa ere at umatras, kasabay ni Linfang, ay umiwas sa sword point na itinutok sa kanya. Pareho silang nakaiwas sa pag-atake na iyon, pareho ang kanilang pag-atake ay naglalayong pumatay. Si Ling Tian ay mukhang mas mapagmataas at mapagmataas sa kanyang sarili. Nakatingin pa rin siya kay Linfang. Tumingin siya at sinabing, hindi ka naman masama sa paggamit ng espada, sa pagtataka ko, kaya mo makipagpalitan ng atake sa akin. Ito ay hindi bababa sa isang pag-atake ng enerhiya. O baka mayroon ka natuklasan na ang mga lihim ng sword fusion, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ay mas mahina kaysa sa akin. Sa landas ng pagtatanim ng espada, lagi akong magiging mas malakas kaysa sa iyo. Sa panahon ng ating laban, pwede ka lang mamatay. Maangas na sabi ni Ling Tian. Nagbibigay siya ng impresyon na si Linfang hindi niya kayang makipagkompetensya at nagsasayang lang siya ng oras. Sa tingin mo nanalo ka na, biro ni Linfang sa malamig na tono. Saan nang gagaling ang biglaang pagmamalaki ni Ling Tian? Hindi pa naman pero pareho lang ng panalo, walang pinagkaiba. Ang pag-atake ng espada na katatapos ko lang gawin ay pagsubok sa iyong kakayahan, gusto ko lang makita kung ano ang kaya mo. Sabi Ling Tian habang malamig na nakatingin kay Linfang. Marahan niyang sinabi.
Sa mga susunod na pag-atake ng espada ko, mamamatay ka. Sinabi ni Ling Tian na sinusubok lamang niya si Lin Feng kung gaano kitakat ang kanyang tunay na pag-atake. Ilang sandali bago, sa ilusyon, ipinakita ni Ling Tian kung gaano siya dominante, siya ay isang tunay na makapangyarihang cultivator. Ang pagpatay sa ibang tao ay napakadali para kay Ling Tian. Siya ay hindi na kailangang gamitin ang kanyang buong lakas. Kaya, bilisan mo at ipakita mo sa akin ang iyong pinakamalakas na atake ng espada, hinihintay ko kung paano balak mo akong patayin. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng na ikinagulat ni Ling Tian. Si Lin Feng noon humihiling sa kanya na gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake ng espada. Hinihiling lang niyang mamatay. Si Lin Feng ay mapangahas gaya ng dati. Hindi niya pinansin si Ling Tian. Siya ay minamiliit ang kayabangan ni Ling Tian. Natigilan si Ling Tian, inaikit niya ang kanyang mga mata, at nagninangning sa kanyang mga balita to ang layuning pumatay. Dahil naiinip ka ng mamatay, hindi ko na ito ilalabas. Maangas na sabi ni Ling Tian. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliwanag at manipis na espada. Itinaas niya ito at ang libong ilaw na nagmula nagulat ito sa mga tao. Ang espadang ito ay isang light energy sword, ang liwanag ay maaaring tumagos sa lahat ng bagay, hindi ka makakapigil ito. Ang mamatay sa ilalim ng espadang ito ay isang karangalan para sa iyo. Maaari kang mamatay ng masaya. Nang tumigil si Ling Tian sa pagsasalita, nagsimulang sumipsip ng liwanag na enerhiya ang kanyang especially ada sa paligid nito, na ginagawa itong mas nakasisilaw, ang mga taong nanunood ay nabulag ng lahat ng sinag ng liwanag. Ang espadang iyon ay hindi kapani-pani walang nakasisilaw, at ang mga sinag ng liwanag na iyon ay patuloy na gumagalaw patungo kay Lin Feng. Ang espadang iyon ay lubhang matalas, nakasisilaw at maliksi na parang liwanag. Tingnan mo ang karalagan ng aking espada bago mamatay. Mamatay kang kontento. Sabi ni Ling Tian parang walang pakialam. Bigla siyang umikot sa ere at itinutok ang kanyang espada sa direksyon ni Lin Feng. Sa isang iglap, isang berdeng asul na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang espada at pagkatapos ay kagad naglaho, na para bang hindi ito umiral. Isang banayad na tunog ang umabot sa pandinig ng lahat na ikinagulat nila. Ano ang nangyayari? Nakakita lang sila ng isang sinag ng liwanag na pumutok mula sa espada, at pagkatapos ay nawala, iyon ay isang ilaw. Tibak ng enerhiya. Ang mga tao ay tumingin sa blanko, hindi nila maintindihan kung ano ang eksaktong magagawang mahusay tungkol sa espada ito. Krr. Krr. Isang tunog ang lumabas mula sa tubig ng lawa. Sa isang iglap, ang daming tao nag-react. Kagad pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa lawa kung saan naroon ang espada pagturo, pagbaril sa langit, umabot ito ng ilang daang metro ang taas, pagkatapos noon, ang haligi ng tubig ay sumambulat sa hangin. Kumalat ang mga dagandong sa hangin, at sa kabuuan. Parang kumukulo ang lawa. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Nakakatakot na espada. Akala ng karamihan ay natulala. Hindi man lang nila nakita ang pag-atake, kaya marami pa rin ang nagtataka kung ano ang nangyayari. Kung kumurap sila, maaring hindi man lang napansin ni Ling Tian ang pag-atake, ngunit ang espadang iyon ay malinaw na may mapanirang potensyal, tumitibok ang puso ng mga tao. Ang nakakamangha na espadang iyon, ang light energy sword ay nakakatakot. Nang makita ni Ling Tian ang mga ekspresyon ng mukha ng mga tao, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Kanyang sarili. Pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Lin Feng. Dapat masaya kang mamatay sa ilalim ng gayong kabilaan. Walang pakialam na sabi ni Ling Tian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Gusto niyang makita ang takot sa mga mata ni Lin Feng. Ang babaeng kapwa-disipulo ni Ling Tian ay nakangiting may pagmamalaki. Ang magaan na espadang iyon ay halos. Naabot ang pinakahuling kapangyarihan nito. Halos imposible itong harangan, kahit para kay Lin Feng. Hindi man lang makita ng mga tao ang pag-atake ng espada, kaya kadalasan ay namamatay sila bago pa man sila makalabas sa kanilang mga pag-atake. Bukod, ang mga tao ay karaniwang hindi nakakaramdam ng anumang banta na nagmumula sa espada. Ang nakamamatay na kapangyarihan ng espada ay paputok ngunit nakatago. Nang makita ng kalaban ang pag-atake na inilabas, huli na ang lahat. Gusto ni Ling Tian na makitang nagsisisi at natatakot si Lin Feng sa kanya. Gusto niyang lumuhad si Lin Feng pababa at nagpatira pa. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kasalukuyang ekspresyon ni Lin Feng, hindi niya ginawa magpakita ng anumang takot at walang interes kay Ling Tian. Si Lin Feng ay mukhang kalmado, nakakatakot na kalmado at matahimik. Mukhang hindi man lang niya pinapanood ang pagpapakita ng kapangyarihan. Sige, tapos ka na bang maglaro? Sabi ni Lin Feng sa malamig at hiwalay na paraan na pawi ang ngiti ni Ling Tian. Maraming tao ang naramdamang lumaki ang kanilang mga bibig sa gulat. Maglaro. Inisip ni Lin Feng na naglalaro si Ling Tian. Sige, kung tapos ka nang maglaro, mamatay ka na, sabi ni Lin Feng. Sabay bitaw niya isang napakalaking nakamamatay na enerhiya. Ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay nakakagulat na matindi. Ito ay ang dalisay at hindi na bagong nakamamatay na enerhiya ng isang mamamatay na tao. Ang katawan ni Lin Feng ay napuno lamang ng purong pagpatay na intensyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang umikot ang nakamamatay na enerhiya sa paligid niya. Ilang purong chi ang gamulong sa hangin at nagsimulang mag-condense. Sa kamay ni Lin Feng, may nakamamatay na itim na espada lumitaw. Isang itim na hangin ng kamatayan ang gamulong sa hangin at naging isang itim na espada, isang nakamamatay itim na espada. Isang itim na espada. Ang mga balintataw ng karamihan ay lumiit. Anong nakakatakot na itim na espada? Ito ay kagilahil alas.
Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang hitsura ni Linfang ay isang Diyos ng kamatayan sa sandaling iyon, siya ay nakatayo sa langit na napapalibutan ng nakamamatay na enerhiya. Ang nakamamatay na enerhiya na iyon ay tila kaya nitong nakawin ang mga kaluluwa mula sa mga biktima nito. Ang mga puso ng ang mga tao sa paligid ng lawa ay nagsimulang humagupit sa takot. Sa kontinente, maraming henyo. Hindi ka nag-iisa. Bukod sa ang ibang tao ay itinago rin ang kanilang kapangyarihan. Sa tingin mo ikaw lang ang taong maaaring maging malakas. Kawawa ka naman. Isa ka lamang malungkot at nakakaawa na tanga. Yun lang, ang mga tao ay namangha. Ang mga mata ni Linfang ay unti-unting nagiging itim, at ang kapaligiran ay sinasalakay ng nakamamatay na enerhiya. Pagkatapos ay itinapon ni Linfang ang sarili kay Ling Tian. Ang puso ni Ling Tian ay nagsimulang tumibok ng marahas. Hindi na niya napigilan ang sarili niya, nakakatakot ang nakamamatay na enerhiya ni Fang. Siya ay nagngangalit ang kanyang ngipin at kinuha ng isang hakbang pasulong. Nagsimulang magningning ang kanyang katawan na parang liwanag niya tebak. Para siyang liwanag na sinag sa loob ng dilim. Ngunit sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa espada ay hindi makalusot sa kadiliman. Ito ay, nakalubog sa loob ng nakamamatay na itim na enerhiya na pumuno sa hangin. Mamatay. Sigaw ni Linfang sa malalim na boses. Ang kanyang espada na puno ng nakamamatay na enerhiya ay nahulog mula sa langit. Parang wala, bukod sa espadang iyon, ang umiral sa mundo. Ang nakamamatay na enerhiya, nadama na maaari nitong lipulin at sakupin ang lahat ng bagay sa landas nito. Boom! Ang magaan na espada, nang ito ay bumangga sa nakamamatay na enerhiya, ay pumutok sa mga piraso. Gayunpaman, kahit na ang magaan na espada ay lubhang matalas at may mataas na lakas ng pagsabog, wala pa rin itong napakaraming nakamamatay na enerhiya. Ang walang katapusang daloy ng nakamamatay na enerhiya ay hindi mapigilan. Ngayon, sa mukha ni Ling Tian, naroon lumitaw ang isang pagpapahayag ng ganap na kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 430, mamatay ka. Paano ito posible? Si Ling Tian ay mukhang takot na takot. Ang nakakatakot na nakamamatay na Qin ay yun destabilized ang kanyang bilis at tren ng pag-iisip, bukod pa, ito rin ay durog sa kanyang pride. Naisip niya na sa pamamagitan ng kanyang magaan na espada, tiyak na sasalubungin ni Linfang ang kanyang wakas. Naisip niya na hindi na mapipigilan ni Linfang ang ganoong kalakas na pag-atake. Gayunpaman, biglang pinakawalan ni Linfang ang nakamamatay na enerhiyang iyon na nagpakita kay Ling Tian kung gaano siya kamangmang tunay na noon. Ang nakamamatay na enerhiyang iyon ay tumagos sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang puso, ito nawasak ang kanyang determinasyon, kasigasagan at nakamamatay na intensyon, pinalitan sila ng takot at pangamba. Ang espadang iyon ay puno ng napakalakas, nakamamatay na enerhiya, ngunit nabali lang si Linfang hanggang sa pangalawang layer ng Zuan-Chi, paano ito magiging posible? Ngunit ang katotohanan ay si Linfang. Talagang pinakawalan ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Dodge. Natakot si Ling Tian, isa lang ang nasa isip niya, gusto niyang tumakas. Nagsimulang manginig si Ling Tian sa takot. Tulad ng laser mula sa kanyang espada, pinaalis niya ito Linfang sa buong bilis. Ang nakamamatay na enerhiya, na nagbobomba sa daan sa pamamagitan ng atmosphere, malapit nang maabot siya. Bumalik. May pagkakataon pa ba siyang umatras? Si Ling Tian ay napakabilis, isa sa mga pakinabang ng kanyang liwanag na enerhiya ay ang bilis, ngunit si Linfang ay napakabilis din na parang hangin lang. Ang nakamamatay na enerhiya ay sumusunod kay Linfang na parang itim na ulap na bumagsak sa hangin at mahigpit niyang sinusundan si Ling Tian. Papalapit siya ng papalapit. Linfang lang, kailangang umatake gamit ang kanyang espada at mamamatay si Ling Tian. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Linfang. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Linfang sa malamig na tono ng panunuya, pagkatapos ay nakakamatay na siya bamalat ang enerhiya sa katawan ni Ling Tian, na nagpatalon sa kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Nagsisi ba siya? Sa tingin mo na ang iba ay nasa ilalim mo, pumunta ka sa Yangzhou City, nag-iisip ang iyong sarili bilang isang maringal na Diyos ng digmaan at hayagang pinatay ang ilan sa aking mga kapatid. Akala mo yun ikaw ay hindi mahahawakan, gaano ka kayabang? Noong pinatay mo ang mga tao ko noon, naisip mo ba tungkol sa nakamamatay na kahihinatnan nito? Ang mga mata ni Linfang ay jet black. Kaya niyang patayin Ling Tian sa anumang punto, ngunit sa halip ay pinaglalaroan niya siya. Si Ling Tian ay isang henyo, siya ay napakalakas ngunit sa sandaling iyon ay mukha siyang isang payaso na pinaglalaroan lang siya ni Linfang na parang pas ang ginagawa ng daga. Mukhang isang theater performance ang ginagawa. Isang maikling panahon bago ang lahat, inakala ni Ling Tian na madaling matatalo si Linfang ngunit ang sitwasyon ay biglang nagbago. Hindi ginamit ni Ling Tian ang kanyang buong lakas at kinukutya si Linfang. Ngunit paano si Linfang ay hindi gumagamit ng buong lakas? Sa di kalayuan, nanginginig ang babaeng kapwa-disipulo ni Ling Tian. Matapos marinig ang mga salitang sinabi ni Linfang, nagsimula siyang nanginginig ng mas marahas. Noon, siya ang taong nagsabi ng mga salita kay Ling Tian na dahilan kung bakit siya napadpad sa Yangzhou City at ibinigay ang kanyang pagpapakita kung gaano siya kalakas at ipinagmamalaki. Noon, ang babaeng iyon, hindi man lang naisip ang kahihinatnan ng mga pagkilos na iyon. Hindi niya naisip iyon. Si Linfang ay magiging sapat na malakas para gumanti. Sa sandaling iyon, halatang pinagsisihan ni Ling Tian ang kanyang ginawa. Siya ay bata pa at nagkaroon ng napakataas ang likas na kakayahan ngunit dahil sa isang maliit na pagkakamali, dahil nagpasya siyang pumatay ng ilang walang tao upang ipakita ang lakas niya. Siya ngayon ay nakatayo sa bingit ng kamatayan. Nagkaroon pa ng magandang pagkakataon na siya ay mamatay para sa nasabing mga aksyon.
Ang mga tropang pinatay niya sa Yangzhou City ay hindi sana aatake sa kanya o magiging anumang banta. Kanya, noon, nagpa siya na lang siyang magpakitang gilas at patayin sila para masaya. Hindi niya naisip na ang pagpatay sa mga hindi gaanong mahalagang tao ay maaring magkaroon ng napakasamang kahihinatnan. Ang mga taong iyon ay mga insekto sa kanyang mga mata. Gusto lang niyang patayin ang mga ito para sa sarili niyang pagmamataas at kasiyahan, kaya ano? Siya ay sumigaw pa para ibigay ang mensahe kay Lin Feng na kung gusto niyang maghiganti, siya maaaring dumating at hanapin siya sa Imperial City. Hindi inisip ni Ling Tian ang gayong mga kahihinatnan kahit na sa kanyang pinakamasamang bangungot. Siya, hindi niya akalain na ang ginawa niya sa Yangzhou City ay lubos na magbabago sa kanya tadhana. Mukhang nagsisisi ka, sabi ni Lin Feng na papalapit ng papalapit kay Ling Tian, parang simoy ng hangin. Sa itim na mga mata ni Lin Feng ay lumitaw ang isang malamig na liwanag at sabi niya, sinabi ko na sa iyo, ginawa mo ang krimen ng pagpatay sa mga tropang Chiexi ko at ngayon ay magkakaroon ako ng hustisya para sa kanila. Mamatay. Nang matapos magsalita si Lin Feng, ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay naging mas nakakatakot, ang kanyang itimang espada ay puno ng hindi kapanipaniwalang dami ng nakamamatay na enerhiya, ito ay isang nakamamatay na enerhiya na espada. Ito, sa wakas ay bumaba sa himpapawid, sa kapaligiran, walang iba kundi ang mamamatay tao layunin na ibinuhos mula sa espada. Si Ling Tian ay mukhang desperado ngunit sa parehong oras, ang lahat ng kanyang mga kalamnan ay nanginginig, siya mukhang mabangis, kahindik-hindak. Makikita ng isa na pinagsisihan niya ang bawat aksyon na ginawa niya, ngunit makikita rin ang puot sa kanyang mga mata. Si Ling Tian, na ang talento at lakas ay hindi mapapantayan ng kanyang mga kapantay, ay mamamatay. Nang makita ni Ling Tian ang nakamamatay na enerhiya na papalapit sa kanya, sumigaw siya pagkabigo at kalungkutan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kaagad pagkatapos, tila walang katapusan binalot ng karagatan ng nakamamatay na chi ang kanyang katawan at nilamon siya. Sa isang iglap, ang buong pagkatao niya, nawala, si Ling Tian ay namatay at wala ni isang bahagi ng kanyang katawan ang natitira upang ilibing. Nakaibat ang puso ng maraming tao nang makita nilang nawala ang silwete ni Ling Tian at si Lin Feng nakatayo sa hangin, mukhang mapagmataas. Si Lin Feng ay isang nakakatakot na cultivator, lahat ay ganoon natulala. Ang isang espada ay sapat na para patayin si Ling Tian. Pinuno pa rin ng nakamamatay na enerhiya ang kapaligiran sa paligid ng lawa. Ang espada ni Lin Feng ay parin puno ng walang katapusang hangarin na pumay. Tumingon siya at tumingin sa mga tao mukhang maharlika at dominanti. Sa wakas, tumingin siya sa isang tao, si Shi Qiong. Oras mo na, halika at pumunta ka na dito. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Naramdaman ng karamihan ng kanilang mga mata lumawak, pagkatapos patayin si Ling Tian, hindi pa tapos si Lin Feng, puntiryahin niya si Shi Qiong susunod. Sa pagitan ni Lin Feng at Shi Qiong, sino ang mas malakas? Sa sandaling iyon, walang tao naglakas loob na manghula ng mabilis. Iniwan sila ni Lin Feng na gulat, siya ay sobrang brutal at hindi alam ang kanyang kapangyarihan. Walang nang ahas na maliitin o tingnan si Lin Feng. Bukod pa rito, wala rin nang ahas na magsalita laban kay Shi Qiong. Si Shi Qiong, nang makita niya ang nakamamatay na enerhiyang iyon sa hangin, ay hinatak ang mahabang mukha. Isang maikling panahon dati, hinamak niya si Lin Feng at pinili si Yun Fei Yang para sa kanyang unang laban. Sa mga mata niya, si Lin sapat ang lakas ni Feng kaya hindi niya ito binibigyang importante. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na siya nang ahas na magkaroon ng ganoong kalokohang pag-iisip tungkol kay Lin Feng. Malaki ang pagkakaintindi niya pagdating sa cultivation, nakalusot siya sa ika-4 na Zuan Chi layer. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon na nakipaglaban siya kay Lin Feng, siya ay naging mas malakas at nadagdagan ng agwat sa pagitan nila, na siya rin ang dahilan kung bakit siya ay tumigil sa pag-aalaga kay Lin Feng. Hindi inakala ni Shi Qiong na si Lin Feng ay lumakas din ng husto sa panahong iyon. Hindi siya naging malakas. Siya ay naging nakakatakot. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa nakamamatay na enerhiyang iyon, madali niyang napatay ang mga taong nasa ikatlong layer ng Zuan Chi sa isang kisap mata. Si Lin Feng ay nakalusot lamang hanggang sa pangalawang layer ng Zuan Chi ngunit karamihan sa mga cultivator ng ang ikatlong layer ng Zuan Chi ay hindi na niya kalaban. Halika dito, bilisan mo. Galit na sigaw ni Lin Feng nang makita niya si Shi Qiong nananatiling hindi gumagalaw. Umalangaw sa hangin ang boses niya. Kasabay nito, higit pa ang nakamamatay na enerhiya ay lumitaw sa kapaligiran at nagsimulang palibutan ang katawan ni Shi Qiong. Iyon ay nakakatakot na panoorin. Sa sandaling iyon, walang pagpipilian si Shi Qiong kundi ibigay ang lahat at labanan si Lin Feng. Gumawa ng hakbang si Shi Qiong at pagkatapos ay tumalon sa ere. Dumating siya malapit kay Lin Feng kasama puro chi ang umiikot sa kanyang katawan. Sa paligid ng katawan ni Lin Feng, mayroong isang napakalakas na kamamatay na enerhiya at hinaharangan nito ang purong chi ni Shi Qiong. Na walang katapusang pagpatay na layunin parang nakakapasok sa puso ng mga tao at nakakatakot sa takot. Shi Qiong, ilang taon ka na? Tanong ni Lin Feng sa malamig at hiwalay na paraan. Sumimangot si Shi Qiong, bakit kakaiba ang tanong ni Lin Feng? 24. Sagot ni Shi Qiong sa malamig at hiwalay na tono. 24. Inulit ni Lin Feng bago nagpatuloy. Ikaw ay isang mayaman at makapangyarihan binata ng Imperial Palace. Ipinanganak ako sa Yangzhou City, sa kasamaang palad, hindi iyon bilang kaakit-akit bilang iyong kapanganakan. Gayunpaman, ikaw ay isang mayaman at makapangyarihang binata, ikaw nga. 24 na taong gulang, nakalusot ka sa ika-4 na layer ng Zuan Chi.
Gayunpaman, ako 18 taong gulang lamang at hindi ako ipinanganak sa isang mayaman o makapangyarihang pamilya. Lagi akong umasa sa sarili kong kapangyarihan upang linangin at hindi sa kapangyarihan at kayamanan ng aking pamilya, ngunit sa aking edad, nakapasok sa pangalawang layer ng Zuanqi. Sa kabila ng magkaibang background natin, ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi sa anumang paraan na mas masahol pa kaysa sa iyo. Kaya sa harap ko, kung ano ang nagbibigay sa iyo ng mapangahas na paniwala na maaari mong ipahayag na hindi ako katugma ni Mengqing. Bukod sa isang makapangyarihan at mayamang background, ano ang mayroon ka na hindi ko pa kinikita sarili ko? Ang mga salita ni Lin Fang ay nagulat sa lahat. Kakasabi lang ni Shikiyong na si Lin Fang ay hindi magandang kapareha para kay Mengqing at siya dapat na maging babae na lang niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, iba ang pinatutunayan ni Lin Fang. Si Shekyong ay umasa sa kanyang mayaman at makapangyarihang background, siya ay 24 at nagkaroon na sira hanggang sa ika-4 na layer ng Zuanqi. Ngunit si Lin Fang ay walang malakas at maimpluwensyang background, siya ay 18 taong gulang lamang, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay labis mataas at mayroon siyang kakilakilabot na likas na kakayahan upang pantayan. Bukod sa pera at pangalan ng pamilya, walang basehan si Shikiyong para makipagkompetensya kay Lin Fang. Ang likas na kakayahan at pakikipaglaban ni Lin Fang kapangyarihan kumpara kay Shikiyong. Sa mata ko, para ka lang katulad ni Ling Tian, kaya lang medyo talented ka, lumaki kang masyadong mapagmataas at masyadong mayabang. Sa katunayan, isa ka lamang na walang kentang tao na may makapangyarihang pamilya na sinusuportahan ang iyong munting talento, iyon lang. Wala kang iba kundi isang pag-aaksaya ng hininga. Sabi ni Lin Fang walang emosyon. Panay ang titig niya kay Shikiyong at iniinsulto. Nasugatan mo si Mengqing, sinubukan mong hiyain siya. Ngayon, kahit anong mangyari, mamamatay ka. Ang enerhiya ni Shikiyong ay gumagalaw ng mas mabilis, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagiging malamig at mas malamig. Ininsalto siya ni Lin Fang sa harap ng milyon-milyong tao. Sinabi niya na siya lang. Medyo may talino at nagbanta na mamamatay siya kahit anong mangyari, gaano ka-agresibo. Kung ganun, nag-uusisa ako kung paano mo ako balak patayin. Kung mamatay ka ngayon, huwag kang mag-alala, gagawin ko alagaan mong mabuti ang babae mo. Sagot ni Shikiyong na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Nang narinig siya ni Lin Fang, ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay sumabog sa hangin at sumugod siya pasulong. Isang nakamamatay nagsimulang gamulong ang enerhiya sa kalangitan. Ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Fang ay napunit sa kalangitan. Isang itim na bitak ang napunit sa kapaligiran. Ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Fang ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan at ito rin ay mapanganib na mabilis. Hindi inaasahan ni Shikiyong na sisingilan siya ni Lin Fang ng ganoon kabilis. Hinatak niya ang mahabang mukha at biglang napatras. Gayunpaman, si Lin Fang ay parang hangin habang siya ay sumusunod ng malapit sa likod ni Shikiyong, papalapit. Ang nakamamatay na enerhiya ni Lin Fang ay lumilipat patungo kay Shikiyong sa buong bilis at ang kanyang buong katawan ay napuno ng layuning pumatay.